At dahil nakaipon tayo ng konti, pinaumpisahan ko na yung pangarap naming swimming pool para kahit anong oras pwede tayong mag-swimming ng unlimited. Tumulong na nga rin ako para mapabilis yung paggawa kasi na-excite na rin akong masubukan nito. Kaya naman after 3 days natuyo na yung kanyang flooring nilagyan na namin ng tubig. Pero yung tuwa namin at excitement napalitan ng pagkadismaya kasi sumabog at nagkabitak-bitak yung ginawa naming swimming pool. Magandang araw mga kabukid, natapos na nga namin yung aming bakod kaya naman uumpisahan na namin yung aming swimming pool na matagal na naming pinapangarap. Nag-fabricate na nga kami ng mga bakal dito dahil lalagyan namin siya ng mga poste sa 4 na sulok at saka sa gitna. Bali 6 na poste yung ilalagay namin at ang sukat ng pool na gagawin namin ay 3.7 meters by 4.5. At dahil may poste naman siya at dising ko yung gagamitin namin CHB, inakala ko na kaya na niya kasi mababaw lang naman magiging tubig nito kasi nga marami akong pamangkin at saka apo na maliliit pa kaya gusto ko sana lahat kami makaligo. Kaya naman nasa 3.5 feet lang yung magiging tubig nito hanggang sa overflow. Kaya naman nagtiwala ako na hindi siya masisira basta-basta. Kasi may pool din kami dito sa bahay dati na ginawa nung pandemic. 4 lang yung CHB tapos wala pang poste. Sinira na lang namin siya kasi wala nang garahe yung mga sasakyan. Ayaw pa nga ni nanay nung una kasi nga nangihinayang siya pero sabi ko papalitan ko na lang yan, magpapagawa ako sa bukid. Kaya naman pagkatapos naming mapabakod yung bukid pinaumpisahan ko na yung pool para makahabol sa summer kasi nag-uulan na rin. Bago man lang ako mag-umpisa yung tag-ulan makaligo kami dito kahit ilang beses lang. Kaya naman pagkatapos nilang mapalitadahan ipo-flooring na namin agad. Pinasiksik ko nga lang ng mano-mano gamit yung mga barbell dito. Natural grade naman ito kaya naman yung gilid lang yung halos siniksik namin. At dahil nag-uulan naman at nababad na siya nag-assume na naman kami na sapat na yun. Nilagyan nga namin ng tolda para hindi mainit yung pag-flooring namin at saka kung sakaling umulan man hindi masira yung ating simento. Yung halo nga na ginamit namin dito sa flooring at saka sa palitada nilalagyan namin ng Sahara para kahit papano may waterproofing na siya. Wala kaming ginamit na bakal dito sa flooring pero makapal siya at saka matapang yung halo. At dahil 3 nga lang sila tumulong na rin ako para hindi sila masyadong gabihin. Pero dahil makapal nga siya tapos umulan pa, basa yung lupa, ang tagal niyang matuyo lalo hindi siya nakabilad kasi nga pag binilad mo kasi to tapos nabigla sa init magbibitak-bitak siya. Kaya naman natapos namin siyang buhusan ng lagpas sa 5 na pero aantayin pa tong matuyo ng konti bago natin mabuli ng rodela. Kaya naman inabot ako ng alas 7 dito, buti na lang at may mga ilaw tayo dito ng mga solar at kahit papano maayos natin siyang natapos. At kinabukasan nga binuhusan namin ng tubig para sa curing at para ma-check na rin yung kanyang slope sa drain at all goods naman. Kaya naman after 3 days dahil nag-birthday nga yung anak ko dito nilagyan na namin ng tubig sa pag-aakalang okay na siya. Kaso nung napupuno na siya at malapit na sa overflow, bumigay siya at nagkabitak-bitak. Kaya naman yung masaya sana naming swimming hindi na naman natuloy. Siguro sa kakamadali namin at excitement, isa na ring dahilan yung kulang pa sa curing at sariwa pa yung simento. Kaya naman bumigay siya kahit naman may poste na. At isang factor pa maliliit yung kanyang bakal tapos wala pa kaming tie beam. Okay lang sana kung nakabaon siya sa lupa, may puwersang sasandalan yung ating wall. Kaso ang problema kasi dito wala kaming kuryente, wala kaming pump para sa pag-drain. Kaya naman ganitong ginawa namin para pagbukas lang ng drain lalabas na yung tubig sa ating mga halaman. Siguro next year gagawin na namin ito na nakabaon sa lupa and hopefully may kuryente na kami next year. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po mga kabukid sa panonood. Shoutout nga po pala kay Yamco02. Hanggang sa susunod, paalam!